Hello, what's up guys? Ron here and welcome back to my channel. So day 46 na po tayo guys. So tuloy-tuloy lang yung daily diary o daily vlogs na ginagawa natin na to. So diary na naman tayo. So mga nangyari kahapon, okay naman. At wala naman masyadong hassle, no. So yun lang, no. Paano ba? Paano bang tama yung gawin? Kasi kapag yung tao mali yung gawain at hindi mo sinabihan, tuloy-tuloy lang siya sa gawain niya. Mali. Tuloy-tuloy lang siya sa ginagawa niyang mali. So pag sinabihan mo naman, nagkakaroon naman ng parang resentment. At ikaw naman na nakapagsabi ng nagkakaroon ka ng guilty. So ako nagkaroon ako ng guilty, no, kasi meron akong sinabihan. Although siya naman ang unang gumawa ng kasi sinisita niya tayo pagkain. Umorder ako ng pagkain sa kantin. Ang check ko, marami akong kinukuha ng pagkain kasi kasama na almusal at saka tanghalian. So, lagi niyang napupuna. So, ang dami niyang buwi. So, nung unang araw, di ko siya pinansin. Hindi ko lang, pinabayaan ko lang. Hindi ako nagsasalita ng kahit na ano. Nung sumunod na araw, pinuna na naman niya ulit. Dami yan, parang ang bibitain. So, syempre, tayo, bilang tao, ang response natin is hindi rin okay. Kasi siya naman, kumukuha naman siya ng palamig nang hindi naman siya bumibili. O, alin doon yung alin doon ang mas hindi okay? Di ba? Yung gawain niya nga din, hindi din okay. So, ako, pinupuna niya. Yung may-ari, hindi nga ako pinupuna. So, pinuna ko rin siya. Ikaw nga, kumukuha ng palamig, hindi ka nabili. Hindi yung sinabi ko, walang hiya ka. Sige, ginanong ko siya. Sabi niya, ba't ako mahihiya? Tapos sinabihan ko, kapal talaga mukha mo. So, siguro, ini-expect niya, hindi ako magsasalita or hindi ko siya babarahin. Sabi ko, nang buburaot ka na naman, ikaw nga, kumukuha ka ng palamig nang hindi ka naman ang bumibili ng pagkain. Kasi yung palamig na yun, para lang sa mga bumibili ng pagkain. So, hindi naman siya nabili, bakit siya nakuha, di ba? So, ako na nabili, marami akong kinukuha, pero binayaran ko naman yun. So, ayun, nung sumunod na araw, hindi na siya nagpupuna sa akin. Tapos, bumibili na siya ng palamig sa labas. So, parang nakonsensya rin ako ng konti kasi imbis na nakakalibre siya ng palamig, dahil sa sinabihan ko siya, hindi na tuloy siya nabili dun. Hindi na tuloy siya nakuha, nabili na tuloy siya, napapagastos na tuloy siya. So, yung parang yun lang yung naikwento ko rin kahapon. Hindi ko yun kwento kahit kanino. Sa bagay, isang tao lang naman ang pinagkukwentuhan ko. So, kaso parang criticism din yun. Criticism yun. Para sa akin. Just criticize him. So, yun lang yung mga nangyari kahapon. Tapos sa trabaho, okay naman. Wala nang problema. At nasisipagan pa natin kung anong mga pwede nating magawa doon. At yung approach natin, medyo mabaguhin natin. Dapat lagi tayo na-approach ng ipag-uusap. So, basa tayo sa mga nabasa natin kagabi. Thessalonian 5 verse 13. And to esteem them very highly in love for their work's sake, and be at peace among
yourself. So, dapat be at peace among yourself. So, paano ka magiging be at peace? By doing good, di ba? So, ngayong umaga, Luke 13 verse 1, there were present at that season some that told him of the Galilean, whose blood Pilate has mingled with their sacrifices. Tapos, verse 3, lumak daw tayo ng isang verse. Ito yung sinabi ni Jesus Christ. I'll tell you, nay, but except ye repent, ye shall all likewise perish. So, yun sabi niya, sinasabi ko sa inyo, but except ye repent, repent, magsisi, ye shall likewise perish. So, dapat talaga magsisi tayo sa mga kasalanan na nagagawa natin. Tapos, syempre, pag nagsisi ka sa mga kasalanan mo yan, talikuran mo na yon, huwag mo nang gawin ulit. So, napakahirap lang siyang gawin kasi parang syempre, habit mo na yun. Pero, kung determinado ka talagang baguhin ang sarili mo at ayusin, magagawa mo yun. So, yun yung ginagawa natin ngayon, ginagawa ko sa ngayon. Na-struggle pa rin ako sa pagiging mabuti at tamang tao. Kasi ang hirap din naman ng hindi mo na ikukwento sa iba yung mga circumstances na pangyayari na kagaya nun. Diba? Mabigat siya sa nasa loob mo lang. Kaso nga lang, magkikilala ka as ganun. Yun yung ko lang, yun lang yung magiging problema. Pero ang sabi ni Father ng pagka yung tao nagkaroon ng problema, huwag mo na daw i-chismis, huwag mo na ikwento. Totoo na dapat naman mo talaga, huwag ganun. Kaso nga lang, pag biglang napop up sa isip mo, pag hindi mo naman ikwento, hindi gagaan yung kalooban mo. Wala naman akong intention na ikwento, kaso nga lang biglang nagpop up sa isip ko yung pangyayaring yan. So, ang dami nangyayari sa atin. Yun lang po at 7:47. So, that's it for today's video at maraming salamat. Maliligo pa tayo at papasok. So, wala tayong workout ngayon. May ginugol ako. Gusto ko maka-mythic bago mag-end season. Biyernes na ngayon, Sabado end season na ng Mobile Legends. So, wala akong workout routine na nagagawa ngayong week na to. So, that's it for today's video. Maraming salamat and God bless us all.